Sa mga gusto palang sumubok gumawa ng incubator DIY, ito yung ginawa ko. Pangalawang gawa ko na to eh. Ito yung una kong ginawa. Ano yan, higa na freezer. Tapos nilagyan ko lang ng lock. Ganyan. Masyadong malaki. Kaya yan, ginawa ko na muna lagayan ng mga feeds. Andyan pa yung anytime pwede ko naman gamitin. Lagyan ko lang ng ilaw. Tsaka yung manual lang muna kasi walang ano yan, manual. Kung kailangan ko pag dumami yung itlog, harvest na itlog, pwede kong yan. So ito yun, sa mga gustong gumawa, yan. Kailangan kasi ng salamin para kita mo sa loob. So yun, grinder ko lang yan. Yung salamin, yung pag-cut ko ng salamin kasi mano-mano, kaya hindi siya perfect yung ano. Dapat may in-order akong diamond cutter bang tawag doon. Huli na nung dumating. So ang una kong ginawa, tinanggal ko yung ano dito, nakaumbok kasi makakasagabal yun eh. Tapos yan sa loob, ano mo yung makakasagabal din, tatanggalin din. Tapos i-set up mo yung ano na yan, mga ano yung ito sa ilaw, tsaka yung fan. Tapos wawiringan mo yun na isa lang kasi ang source nitong tatlo na to eh. So ang lahat ng positive pinagsama ko, lahat ng negative pinagsama ko, isa lang source mula dito sa ano na to, itong thermometer ba tawag yun? Controller. Tapos ito kailangan din para ma-monitor yung ano, init sa loob, tsaka yung timer, dahil hindi talaga siya yung fully automatic. Bumili lang ako nito sa Lazada. Tapos ano lang, ikutin lang para kung gusto mong paikutin. So semi-automatic siya. Tapos ito yung hatcher. 96 na eggs ang capacity. Pwede ka naman magdagdag dito ng manual na kahit 50 peraso pa. Ikutin mo lang. So yun, pag na-wiringan mo yan, papunta rito. Tapos kumuha ka ng source sa ano, sa electricity. Ito na yun. Meron ka ng DIY na tawag nito, incubator. Pwedeng 100 mahigit ang capacity or depende sa'yo kung ilan ang gusto mo. So yan muna.